Good morning, 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 Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Tuesday po sa atin pong lahat. At sa atin pong mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Ano man pong oras ang inyong kinanalagyan sa mandako kayo ng mundo naroon, ay lagi niyo pong maalaala, minamahal kayong labis at labis ng ating pong mahal na Diyos. At kayo po'y kanyang pinagmamalasakitan. At ang blessing niya ay nais niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Ako po muli ang lingkod kay Kristo, si Brother Marlon Diego. Nag-aanyaya po sa inyo na sa loob ng isang oras ay magsama-sama na tayo po na unahin po natin ng ating pong Diyos. Opo, put God first. Ang wika ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan po ang atin pong bahagi. And all these things shall be added unto you. At yan naman po ang bahagi ng Diyos, ang i-provide ang bawat ating pangailangan. Kaya nga halina po kayo, tayo po ay magsama-samang umawit papuri sa Kanya, manalangin at mag-aral na Kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Natin po binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan ng Google Meet. Magandang morning, Ate Sara, at sa iyong buong family at sa aking sambahayan. Good morning! Good morning. Happy Tuesday. Happy morning devotional. God bless us all po. Ayan, maraming salamat sa inyo pong mga pagtugon at maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at nawa till Jesus comes ang ating pong kasigasigan, ang ating pong kasipagan ay magpatuloy. Opo, sabi ng Biblia, ano po, paalala sa atin, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Hindi po pwede ang 3/4 lamang, hindi po pwede ang pasimula lamang, kundi kailangan tayo po ay nagtatapos sa ating pong karerang tinatakbuhan. At ating pong binabati rin ang ating pong may God bless you po mga kapatid ha. At ganyan din binabati natin ang mga nasa FB Live na nariyan na at nagsisipag-greet na rin. Andyan si Sister Imelda, ang sabi niya ay Happy God First Morning everyone, Happy Tuesday to all, FB Live and Google Meet and God's messages of love. Thank you Lord for your guidance and protection every day. Opo mga mahal at atin pong niligay ang link natin sa YouTube channel dyan po sa comment section. Pwede nyo pong pindutin na yan at kapag napindot nyo po ay maagad-agad makakarating po kayo doon sa channel po natin at maaari nyo pong i-browse sa mga lumang videos at kung kayo po na-bless pag-iwan po ng like at makisubscribe na rin po. Ma'am naman ko, maging kaisa po tayo nawa sa pagpapalakas ng channel natin iyon upang hindi lamang po ang audience ng FB ang ating pong naaabot, kundi maging po yung mga nagbabrowse doon po sa YouTube ay kanila din man pong mapasyalan. Naman ko, ang ating pong tinataguyod ay ang gawain ng Panginoon at nawa ay maging sangkot po tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. At pakipindot din po notification bell upang kayo po updated sa mga video sina-upload. Atin pong binabati rin si Sister Leia Gumega. Happy God First Morning and Happy Tuesday sa lahat. God bless us all. At si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Good morning po sa lahat. God bless us all. Ayan. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Happy Tuesday. At atin pong binabati din ang ating pong mga nilistang mga nagsipagpanood, nagkomento, nag-react sa video kahapon at hindi sa mga panggabi natin programa. Samantala ating binabati Sister Ame, good morning, good morning, good morning, happy Tuesday. At si Ate Edith, magandang tanghali and happy Monday po sa inyo. Good morning, magandang tanghali po at good morning po sa inyo. Sorry, Ami, inaunahan kita. Happy morning devotional po at God bless us all. Good morning po. Happy Tuesday na po, Elder. Mukhang na po yung araw nyo. God bless us all. Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagbati. Opo, Happy Tuesday. Ayan. At ating binabati rin po si Ate Perry Sulilapsi. Ayan, sabi niya good morning everyone. God bless us all.
At ating binabati po si Manang Mel D'Agostilo, Sister Flor Sanoria, si Nanay Esther Kaibigan Tabian, Sister Carby Velasco Rojas, Sister Jennifer Casimo, Romel Sabino, ang ating kasama sa hanap buhay, Mark Perly Garcia, Jerome Bitog, Sister Leani Gregorio Evangelista, Sister Ligaya Santiago Domingo, Sister Arsenia Merioles, ang ating kapatid na Rogin Pajares, Sister Jesusa Austria, Sir Raul Di Castro, Sister Judy MacLive, Sister Janet Hinampas, at gayon din si Sir Cyrus Bermejo. At ating binabati yung ating pong mga kamag-anakan sa Diego, Villacorte, Kiambao at Galase, Santos Clanes, Imelda, at gayon din ang aming pong mga kahanap buhay. Ayan, mga katubig, tayo po ay bumangon-bangon na. At bago tayo maging abala kung saan man, ay maging abala muna tayo sa pakikipagtagpo sa ating pong mahal na Diyos. At gayon din po, pa-condolence po, at nakikiramay po kami patuloy sa pamilya po ng Lubaw na amin pong kasama sa hanap buhay, namatay ang kanya pong ama at ililibing na po ngayon. Condolence po. At amin pong binabati rin ang ating pong kinabibilangan distrito, ang South Bataan District. Napanguna natin pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at gayon din ang Area 3, Bataan, Olongapo, Sambal sa mga churches. Sa panguna naman ng ating pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At gayon din ating pong binabati rin ang ating pong sponsors and followers. May God bless you po. At maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta niyo po sa ating pong media ministry / church planting. At gayon din ay ating pong naisbatiin ng maligayang kaarawan. Happy birthday! Ang ating pong mga celebrants ngayon, si Brother Long Tintin, Sister Sheila Alabanzas, si Pastor Taiter Munding Jr., at ang ating kasamahan sa hanap buhay, Katya Pauline Villabiray, si Jay Dulno, si Nanay Minda Dolyosa, at ang aking pong nanay na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, si Sister Myra Morenos. Nawa, marami po mga birthdays ang inyong pong maranasan na pinagkakaloob natin pong mahal na Diyos, na ang kanyang blessing ay sumaganap po sa inyo, higit sa inyo pong pinapanalangin, higit sa inyong inaasahan ang inyong mga tanggap, at ang Panginoon patnubay at gabay ay sumainyo. Dahilan dyan, ang pagbati po natin ay Happy Birthday! Yan, maligayang kaarawan po. At atin pong pinasasalamatan din naman ang atin pong mga masisipag. Atin pong i-check muna ang time. Ang oras po natin ay 5:54 in the morning. Kaya nga po, ano pang hinihintay? Ano pa, bakit nag-aatubili? Halina po kayo, bangon-bangon na, gising-gising na, at tayo po ay mag-morning devotional na. God loves the family. Kaya po pag malasakitan natin po buong pamilya, atin po isama lahat, walang maiiwan, lahat po ay kasali, ay magtungo sa altar ng Panginoon, at sa ilalim ng bandera natin, Prinsipe Emmanuel, ay tayo po ay nagkakaisang sinasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po muna ay manadaling manalangin, mga kapatid. Mapagpalang Ama, Diyos kang dakila, walang iba na kagaya po ninyo sa inyong pong banal na harapan. Kami po'y lubos na nagpapakumbaba, pinapupurihan ka at aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Minsan pa po ay amin pong hinihiling, amin pong pinakikiusap sa inyo, Diyos, na kayo po ang maging aming tagapagturo ngayon. Ang inyong banal na Espiritu, isugo po ninyo, gaya ng inyong pong pangako, na kung may 2 o 3 na nagkakatipo sa iyong pangalan, kayo ilalagay sa aming kalagitnaan, higit po kami sa 2 o 3. Kaya nga po, Ama, maaari po bang pagliwanagin ang aming pong isip, ang aming pong mga tenga handang makinig, aming puso't kailooban ay handang tumanggap na iyong makatotohanan, ang katotohanan nyo yung siyang magpalaya sa amin, at ang salita nyong katotohanan ang siyang bumanal sa amin. Baguhin ang aming pong buhay upang higit kaming maging malusog
higit kaming mas paging payapa, mas matagumpay, at higit kaming pinagpala. Dakilang Diyos, nawa ay inyo po rin kaming ingatan mula sa tukso ng kaaway. Nawa ang inyong manghel na magliligtas sa amin ay inyo pong ipagkaloob upang kami po'y makayari ng aming pong pagtitipon at aming masasabi kayo aming nakatagpo at na-bless kami. At nawa, O Diyos, ay ipagpatawad yung aming pagkakasala at lahat po ito inihiling alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, atin pong isi-share sa screen ang atin pong babasahin ngayong umaga. Okay, wait lang po. Ngayon po ay August 19. Ayan. Ayan. Ito po ay malinaw na nababasa niyo po. At ito po ay pagpapatuloy pa rin sa buhay ng ating pong Panginoon Jesus, yung kanyang mga naging karanasan nang habang siya'y narito sa lupang ito. Minsan pa, mga minamahal ko, ating pong tingnan ang bawat ating pong mga talakayin sapagkat ito'y buhay ng ating pong Panginoong Jesus. Wala na pong ibang magandang ikukwento kundi ang kanyang pong buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at pananatiling buhay alang-alang sa sangkatauhan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mga minamahal na nilikha. Kaya maigi lamang po din na ito ang pinakamagandang ating maririnig, ito rin ang pinakamagandang ating ikukwento. Okay, samahan po natin ang pagbubulay-bulay, samahan po natin ang napakaraming panalangin habang tayo sumusubaybay sa ating pong morning devotional. Ang pamagat ng ating pong babasahin, binulag ng di matuwid na palagay. Ang sabi po ng aklat ng Juan, Kapitulo 5, talatang 38 ay ganito, ngunit wala sa inyo ang kanyang salita na nananatili sa inyo, sapagkat ang kanyang isinugo ay hindi nyo pinaniniwalaan. Minsan pa, mga minamahal ko, ito po ang karanasan na kung saan ito po ang encounter ng mga eskriba at pariseo sa ating pong mahal na Panginoon Jesus. Ito po ang encounter ng ating Panginoon Jesus sa mga taong sanay nakakaintindi ng salita ng hula. Sanay nagtuturo ng mga bagay na tungkol sa katotohanan, ngunit pinili na manatili sa kaugalian, sa tradisyon, at sa kanilang maling pagpapalagay. Ito po ang ating pong istorya, mga minamahal ko. Ito po ang kasaysayan. Okay, ang sabi po ay ganito. Tulad ng sa iba't ibang panahon, sa panahon ng gawain ni Kristo, ang pagka-Diyos ay sumikat sa sangkatauhan at siya ay tumayong nagbabago ang anyo sa harap ng mga tao. Ang mga pinunong Hudyo ay labis na humanga. Gaya nga nang nabanggit natin, mga minamahal ko, hindi makakaila ng ating pong Panginoon Jesus ay sugo ng langit. Hindi makakaila na siya po'y mahigit na otoridad sa pagtuturo ng mga kautusan at ng mga kasulatan, mga minamahal ko. At ito po ay hindi maitatatwa nito pong mga nakakapakinig sa kanya at nakakakita sa kanya. Ngunit ang nakapagtataka, bakit nga ba hindi sila humantong sa paniniwala at pananampalataya? Okay, tignan po natin ang nilalaman Ngunit habang pinag-uusapan nila ito sa isa't isa, ang kanilang kawalang pananampalataya ay lumakas. At ang katibayan na dapat sana ay kumbinsido o kukumbinsi sa kanila ay tinanggihan. Ang pinakamatibay na katibayan ay hindi naging katibayan sa kanila. Samantalang ang pinakamahina, pinakamababaw na mga argumento kung laban sa katotohanan dinala ng tagapagligtas ay matibay sa kanilang pagpapalagay. Nagsimula sila sa isang landas patungo sa walang hanggang kapahamakan. Biruin nyo, mga kapatid ko, hayag yung katotohanan, nariyan at pinapakita sa kanila. Kanilang nasasaksiyan ang katuparan ng mga sinasabi ng kasulatan, pero pinili po nila na wag maniwala. Kaya nga sabi dito, mga minamahal ko, habang sila'y nag-uusap sa isa't isa, habang tinatalakay ang ating pong Panginoon Jesus, yung kawalang pananampalataya lumalakas. Alam nyo, napaka-importante ng ating pong pag-aaralan ngayon, muli tayo po ay dadalhin sa kahalagahan ng banal na kasulatan.
sa kahalagahan na ito'y ating idinadalangin habang ating pinag-aaralan at binabasa, sa kahalagahan na yung maling pagpapalagay ay alisin upang tayo po ay maturuan ng ating pong mahal na Panginoon. Kasi pagka meron tayong preconceived ideas, meron tayong buong kaisipan sa ating pong utak, at ito po ay pinagtitibay na natin at tayo ay nagiging sarado sa mga katotohanan. Marami tayong nakikilalang ganyan, mga minamahal ko, no? Yung pong hindi tinatawag na open-minded. Na kung saan ay ang wika pa nga, ito yung masaklap eh. Sabi niya, ito na ang aking nakaugalian, ito na ang aking nakasanayan, ito na ang aking kinalakihan, mamamatay na ako dito. Alam niyo, mga minamahal ko, no, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, lagi po tayong open-minded. Actually, kung ating titingnan ito sa isang simpleng paraan, ito po ating tingnan. Di ba tayo po ay naging mga sweethearts, ano po? Bago tayo naging mag-asawa, tayo po ay maging boyfriend, girlfriend. Hindi po ba? Nung araw, mga minamahal, inabot namin yun eh. Yun pong naku, nahalata tuloy yung edad Bagay yung kulay lamang ng buhok at yung pagiging makakulumutin ay hindi na talaga ba itatanggi. Okay. Mga naman ko, nung panahon ng araw ay usong-uso yung sulat. Ano po? At yung sulat kapag siyempre mahal mo yung isa, yung sumulat sa'yo, ang ginagawa mo, iniingatan mo yung sulat. At kapag ikaw ay medyo nakahiga, nagmumuni-muni, hindi kayo magkasama, tapos binabasa mo pa yung sulat. No? At habang binabasa mo ay talaga namang yung ngiti mo ay pilas, yung iyong labi, tenga-tenga ang ating ngiti. At medyo may kilig-kilig pa. Siguro kahit di ko nakikita yung mga litrato, yung mga nakaka-relate dito, kayo po ay kinikilig din, ano po? Ngayon, ganun po ang ating pong kasayahan sa minamahal natin na sumusulat sa atin, no? Inuulit-ulit natin. Actually, kahit na yung mga kapanahunan ngayon, yung pong mga nasa storage ng nasa inbox ng ating pong cellphones, binabalik-balikan nyo, I'm sure. At pero nakapagtataka, sinasabi natin mahal natin ang Diyos. Pero kapag yung kanyang salita pinag-uusapan, alang interes. Abay, ba't nagkaganon? Di ba pagka mahal mo ang isang tao, interesado ka ng lahat ng bagay na tungkol sa kanya. Tama po ba o hindi? Di ba? Tama na ating po interesado. Pero sabi natin, I love my God, I love Jesus Christ. Pero kapag dumating na yung tungkol sa Biblia, ay walang panahon, Panginoon. Nakakaantok naman yan eh. Hindi walang kagana-ganang basahin. Ang Panginoon, ang hirap naman pong buklatin. Ang dami natin reklamo. Pero mga minamahal ko, napakahalaga po na ito po'y ating pag-aralan. Kaya nga po, alam nyo ganito. Ako po, kahit na ako ay Seventh-day Adventist na, ako po'y open pa rin sa pagbabasa ng ibang babasahin. Not hindi para labanan yung aking panampalatayang tinataglay sapagkat akin po sinusuri ito talaga na habang ako po'y nagbabasa ng iba pong mga aral, nakikita ko na ito po ay ang aking pinanghahawakan, ito po ang may matibay na basihan ng Biblia. Ito po ang nagtataglay kung ano ang tinuturo ng Biblia. Okay, ano po ang gusto kong sabihin sa inyo? Ganon din po tayo. Maging maalab tayo sa pagsisiyasat ng banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat ito'y patungkol sa Diyos na iyong minamahal. Kaya nga po, mga minamahal ko, ito po mga narito. Yung ating po pinag-uusapan, hindi nakarating sa kanila ang katotohanan sapagkat nilabanan ang katotohanan. Dahilan meron na po silang preconceived ideas, meron na po silang nabuo na kaisipan at hindi na sila tatanggap ng anong paman. Kaya kung mapapansin nyo, kung nyo pong binabasa ang Biblia, partikular sa buhay natin pong Panginoon Jesus, mababasa nyo doon, ito ay nangyari upang maganap ang ayon sa sinasabi ng kasulatan. Mababasa nyo, ito ay nangyari sa kadahilan sa upang ito ay maganap ang sinasabi ng propeta Isaias. Siya po ang pinatutuhanan ng aklat ng hula. Ngunit nabigo ang mga scribe at pariseo na ito po ay maintindihan. Kasi napagbaligtad nila yung pong pagbabalik, yung pong pagdating ng ating pong Panginoon. Kasi meron pong dalawa, yung first advent at yung second advent. Yung first advent, maliwanag po na binabanggit, ayon sa ating mga pag-aaral, iyon po yung kanyang kahirapan na darating. Buong kapakumbabaan, mga minamahal ko, ang kanya pong daranasin, ano po?
At yun po second advent, yun po yung kanyang kalwalatiyang pagdating. Yun po ngayon, yung napagbaliktad, ang iniisip ng mga Eskriba at Pariseo ay yung kanyang ikalawang pagbabalik, yun ang kanyang unang pagdating. Kaya nga, nang makita nila na siya ay isinilang sa sabsaban, na siya ay isinilang mula sa mahirap na pamilya, naging karpentero, ay hindi nila paniniwalaan bagaman nakita ang katibayan. Kaya ang wika dito, yung matibay na katibayan ng pagpapatibay ay naging kalang tinanggihan. Okay, tuloy po natin. Nakita ni Kristo ang mali, ang interpretasyon ng mga gurong Hudyo sa salita ng Diyos at hinuyimok niya sila ng higit na masigasig sa pag-aaral ng mga tuntunin nito. Sa kanya ay mabilis na natutupad ang mga uri at anino ng ekonomiya ng mga Hudyo. Kung sasaliksikin nila ang kasulatan ayon sa nararapat, makikita nila na wala siyang inaangkin na hindi nararapat sa kanya. Yun po yung binabanggit. Kaya upang ating lubos na makilala ang ating pong Panginoon, upang tayo ay wag po mapalinlang sa mga pakana ng kaaway, ay maigi po na atin pong siyasatin ang Biblia. Ayon po sa binapayos sa atin ng ating pong binabasa at ayon din po sa sinasabi ng ating pong Panginoon. Ang wika niya sa Juan 5:39. Yan, ayan po, 1:539 po yan, di ba? Ayan pong susunod po niyan, ang sabi ng Biblia ay, sinasaliksik nyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon na meron kayong buhay na walang hanggan at iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Opo, para ating pong lubos na makilala ang ating pong Panginoon, upang lubos nating malaman ang kanyang banal na kalooban, upang lubos nating masunod ang kanyang ninanais na ating pong gawin, ay atin pong siyasatin ang banal na kasulatan. Okay, gaya po ng nararapat. Okay, ang sabi pa po dito, wait lang ha, atin pong ililipat po ang page. Kung sinasaliksik ng Mahudyo ang salita ng Diyos ayon sa nararapat, makikita nila na si Jesus ng Nazaret ang Mesiyas. Ngunit naghanap sila ng may mapagmataas, makasariling ambisyon bilang isang gabay. Ano po sabi sa atin, ano? Kapag ka atin po binuksan ang Biblia, iwan po yung nabuo na nating mga konklusyon. Hayaan po, mga naman ko, na tayo po ay turuan mismo ng banal na banal na spirito sa pamamagitan ng ating pong pagsisiyasat sa banal na kasulatan. Magkaroon tayo ng isang bukas na puso na matuturuan. Kasi, alam nyo, meron akong kakilala sabi pong opisina, no? Pagka kinausap mo siya, pagka tinuruan mo siya ng mga bagay-bagay, agad-agad ang iyong pong maririnig sa kanya, oo nga, ganun nga ang ginawa ko. Oo nga, alam ko na yon. Pero kapag ka ginawa mismo, yung kanyang sinasabing alam niya, hindi niya magawa. Ano po sinasabi ko? Para tayo maturuan, kailangan po ay meron tayong isang pusong handang magpaturo. Kasi wala pong mangyayari na pagtuturo sa atin ng Holy Spirit kung tayo po mismo ay sarado na sa pakikinig ng kanyang pong mga katotohanan at sarado na sa kanyang pagtuturo sa atin. Oo, nananalangin tayo ng Panginoon, tulungan mo ko. Pero ikaw naman sa puso mo ay hindi naman ding handa na tanggapin ang iyong mga malalaman. Panginoon, ipakita mo ang iyong mga katotohanan. Ngunit nung ipakita sa iyo, Panginoon, ayaw ko pala niyan, hindi ko pala magagawa. Ay, mga kapatid, paano yun? Huwag nawa tayo mangyari sa atin ang kagaya po nito na tinanggihan natin, tatanggihan ang ating Panginoong Diyos. Tandaan, mga kapatid, hindi lang po sa nguso natin siya tinatanggap, kundi sa maging sa ating pong puso. Sapagkat ang wika ng banal na kasulatan, ang kalang pagsamba ay walang kabuluhan sapagkat ang kalang puso ang kalang nguso lamang, maminamahal ko, ang siyang sumasambit ng pag-ibig sa kanya, samantalang ang puso ay hindi. Ang sabi pa po sa pagpapatuloy ganito pa, at natagpuan nila ang Mesiyas na kalang sariling imahinasyon. Kaya nga nang dumating ang tagapagligtas, isang taong mapagkumbaba,
na nagwawasak sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo ng matagal nang itinatag ng mga teorya at tradisyon na naghaharap sa katotohanan, ganap na taliwas sa kanilang gawain. Sinabi nila, sino itong nananalakay na nangahas na isang tabi ang ating otoridad. Kaya nga, imbis na tanggapin, nilabanan ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga, tingnan niyo po ang karanasan ni Apostol San Pablo. Ang karanasan niya, nung panahon na bago siya naging Pablo, siya muna ay si Saul. Mga minamahal ko, sa kanyang buong akala, dahilan nga yung mga preconceived ideas, yung pong mga tradisyon at kaugalian ng kanila pong nakasanayan, ano po? Sapagkat siya ay tinuruan po ng isang ng Escriba at Pariseo, ano po? Siya po ay lumaki sa pagtuturo ng mga matataas na sa relihiyong Hudyo. No po, mga minamahal ko, siya po ay nag-usig sa mga tagasunod ni Kristo. Pinahuli, pinapatay ang mga lingkod ng Panginoon. Si Stephen, yung unang martir, mga minamahal ko, sa harapan niya, ito ay pinatay. Sapagkat sa buong pag-aakala niya, naglilingkod siya sa Diyos. Ngunit nang siya ay tawagan ng Panginoon, siya po ay nakinig. At nabago ang kanyang pong buhay. At siya po, mula sa mga tagapag-usig ng mga tagasunod ni Kristo, ay siya po ay naging tagapagtaguyod ng panampalataya. Anong sinasabi sa atin? Opo, maminamahal ko, masakit ang mga katotohanan. Maaari ito'y laban sa ating naging nakaugalian. Pero alin po ba ang pipiliin nyo? Bigyan lugod ang ating pong Diyos na lumikha sa atin? O bigyan lugod ang ating sarili? O yung atin pong mga katandaan na nagturo ng mga tradisyon at ng mga kaugalian. Hindi po ba't dapat na mauna ang Diyos, natin po siyang bigyang lugod? Kaya nga, mga minamahal ko, madalas kong binabanggit, mas maigi na sabihin sa iyo ng Diyos na halika, tapat at mabuting alipin. Matungo ka sa kapahingahan ng iyong Panginoon, ng kaligayahan ng iyong Panginoon, kagalakan ng iyong Panginoon. Hindi ba mas maganda yon na ang ating pong Diyos ang magsasabi sa atin na well done? No po? Kahit na anong sabihin sa atin ng ibang tao, basta sinabi sa atin na Diyos ay mabuti ang ating ginawa, aba, mga minamahal ko, yun po dapat ang pamantayan kung anong mabuti at kung anong tama. Kaya nga sabi pa po dito, si Kristo ay hindi dumating gaya ng kanilang inaasahan. Kaya tumanggi silang tanggapin siya at tinawag na isang manlilinlang at isang impostor. Sa halip na makinig sa kanya upang matutunan nila ang katotohanan, nakinig sila ng may masamang hangarin upang makatagpo sila ng isang bagay na masisira. At nang minsang maitayo na nila ang kanilang mga paa sa landas ng dakilang pinuno ng paghimagsik, isang madaling bagay para kay Satanas na palakasin sila sa pagsalungat. Mga minamahal ko, naglalakad tayo sa isang delikadong lakarin, landasin, kapag ganon ang ating pong saloobin. Alam nyo, ito po mga kapatid, isang paalala. Sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, huwag nating gayahin po ang sinasabi dito sa ating pong morning devotional. Kasi ano po ang sabi doon, yung Escriba at Pariseo, nakikinig sila hindi upang mapakinggan ang katotohanan, kundi upang hulihin ang ating Panginoon Hesus upang may magamit na laban para sa Kanya. Mga minamahal ko, nangyayari ito sa atin. Ano po? Minsan, sa ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan, naghahanap tayo ng mali. Naghahanap tayo ng salungatan. Naghahanap tayo ng nagpapatibay sa ating pong kaugalian. Alam nyo, hindi po dapat na ang Biblia ang sumusunod sa atin. Dapat tayo po mismo ang sumusunod sa Biblia. Baligtad ang nangyayari. Upang makain ng mga bagay na gustong kainin, ang sabi ay nilinis na ng Diyos ang lahat. Pero basahin po natin. Saliksikin po natin yung sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko. Maging si Pedro, hindi po kumain sa kanyang pangitain. Tapos tayo, narinig lang natin, hindi na natin sinuri, ay, pwede na pala, nilinis na. Kung inyo pong
babasahing may pagsisiyasat. Hindi po pagkain ang pinag-uusapan, kundi po yun pong mga hintil. No po, iyon po ang pinag-uusapan doon. Kaya nga, mga minamahal ko, nawa wag tayong maging kagaya nitong ating pinag-aaralan na nagbabasa ng ayon sa gusto natin na maging interpretasyon yung Biblia, kundi hanapin natin kung anong tinuturo katotohanan ng banal na kasulatan. Ito po ang sabi sa pagtatapos. Ang mga kahangahangang gawa ni Kristo na sinadya ng Diyos na maging katibayan ng langit para sa kanila, si Satanas ang nagdulot sa kanila na bigyang kahulugan ang laban sa kanya. Kung gaanong kapansin-pansin ang paraan ng pagkipag-usap ng Diyos sa kanila sa pamagitan ng kanilang mga gawa at awa at pag-ibig, lalo silang napatibay sa kanilang paglaban. Binulag ng pagtanggi. Tumanggi silang kilalanin si Jesus ay banal. Siya ang Diyos na nagkatawang tao at hindi niya magagawa ang mga gawa ng Diyos. Ayan, mga minamahal ko, sa patuloy na pagtanggi ng mga eskribat para sa iyo na pag-aralan, makinig sa katotohanan ng Biblia, ang nangyari, tinanggihang tuluyan si Jesus. At kung ipapas forward po natin, mga minamahal ko, nako, napakasaklap ang kalang ginawa. Pinatay ang ating pong Panginoon Jesus. Huwag naman mangyari sa atin ang gayong bagay, kundi mula sa pagtuturo sa atin ngayon, ay matutunan po natin makinig, magpaturo sa ating pong Panginoong Diyos, at upang sa gayon ang ating panampalataya, ang ating pagkakilala sa katotohanan at pamumuhay sa katotohanan ang siyang matagpuang kinabubuhay natin. Okay, so yan po ang ating pong babasahin. At ngayon ay ating pong titingnan ang mahalagang leksyong nakapaloob dito po sa ating pong babasahin ito. Ano po ang ating pong take away? Ano po ang naging blessing sa atin ng ating pong pinag-aralan yan? Kung meron kayong nais na i-share karanasan sa banal na kasulatan, yan, ay maaari niyo po itong share karanasan sa ating pong Panginoong Jesus. Kung paano kanyang pagtuturo ay naging blessing sa atin, mga minamahal, yan po ang maaari nating pong i-share. Kung paano ang banal na kasulatan ay nagpalapit sa iyo, sa ating pong Panginoon Jesus, ay tunay nga na welcome po natin pakikinggan. Samantala, ating pong binabati si Sister Joy Villarosa, nakasama natin ngayon. Magandang umaga po sa lahat. God bless us all. At Sister Marlene Ligaspi, blessed Tuesday morning. At si Ate Tessie Lopez Alaber, at salamat kay Ate Tessie kahapon, ha. Buti na lang, Tetes, nakahabol at nabasa ko po. At sa mga, pasensya na po mga kapatid sa mga hindi ko nabasa. Actually, yung kahapon po, ang ganda ng shinare ni Sister Jennifer Casimo, no po. Alam nyo, ako po ay relate sa shinare nyo, Sister Jennifer. Kasi kung paano yung share nyo kahapon na naging pasuway, ako rin po ay naging pasuway, mga minamahal ko. At salamat din sa aking nanay na mapanalanginin na ako hindi po ako iniwanan, at ako po ay pinalalangin maigi at humiling pa siya ng mga panalangin sa mga kapatid, at salamat sa Diyos sa kanya pong pagtawag sa akin muli. At ako din po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong pagnanais na i-share ang inyo pong kasaysayan. Okay. Sino na yon? Okay, Sister Raquel. Sige po, go ahead, Sister Raquel. Opo. Kasi po sa ating pag-aaralan, kung hindi tayo mag-aaral, ay wala tayong silbi. Walang silbi ang mga pinag-aaralan natin. Kung naririnig nyo lang po, at kung itatapon nyo lang din po, ay wala na rin pong silbi. Ba't ka pa po maghihirap kung hindi nyo po sasabuhay? Diba po, Elder? Para din po sa pag-aaral po yan. Ba't ka po mag-aaral kung hindi mo gagamitin? Yun po yun. Eh di mga ngalawang, yun lang po. Ayan, o. Napaka-simple ni Sister Raquel, pero napakalalim nung ating pong nakita, no po. Tama, mga minamahal ko, no? Tignan nyo, no? Pumapasok tayo eskwelahan. Nag-e-effort tayo na gumising na maaga. Nag-e-effort tayong gumayak, no? Meron tayong mga sakripisyong maglalakad ka ng ano. Tapos pag nasa paaralan ka na, abay wala kang interest doon sa itinuturo sa iyo. Ay anong saysay nung iyong pagpapagal?
Para lang yan yung naalala ko yung aming kasamahan sa hanap buhay, mga kapatid, Sabi niya, ang ganda po nung kanya sabi, sa mga nagtatrabaho, pakinggan niyo po ito. Sabi niya, sa panahon ng pag-a-apply ng hanap buhay, apakatakot-takot ng pera ang ginugol mo. At takot-takot na pagpupursige na mapasok ka. Ngayon, nung napasok ka, abay, ayaw mo naman pumasok. Ayaw mo naman magtrabaho. Ay, anong saysay ng iyong pagpapagal? Kaya nga yung aming kasama na yon, mga minamahal ko, mula nang siya'y pumasok, bilang mo sa daliri mo kung ilang beses lang siya nahuli, kung ilang beses lang siya po na pumalya sa paghahanap buhay. Talagang nandun siya, mga minamahal ka. At kapag sinabing trabaho, trabaho talaga. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi naranasan niya po ang mga mas matitinding hanap buhay. Yun talagang dugo at pawis ang kanya pong ginugol para sa hanap buhay na yon. Kaya nung mapasok siya sa Limay Water District, ay talaga namang masasabi nating model ng hanap buhay, ng paghahanap buhay. Ganon din po tayo, mga minamahal ko. Nagpupuyat na lang din tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po'y gumigising na maaga. Tayo po ay narito at nakikipagtalastasan. Pagkatapos, hindi natin i-apply. Tama si Sister Raquel. Parang basura po yung ating pong ginawa sa ating pong mga pagpapagal. Hindi pala natin ina-apply. Alam nyo, ang blessing po ng ating pag-aaral kung ito po ay ina-apply po natin. Ayan, thank you, Sister Raquel. Okay, Sister Imelda, sige po, go ahead. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Amen, Brother Marlon. Ang Panginoon ang siyang maging sentro ng ating buhay. Ang Panginoon ay pinanganak sa isang simple. Siya ay pinanganak sa sabsaban ng buhay ng simpleng tao. Tayo po ay mapalad araw at gabi na pagbulay-bulayan po natin ang kanyang banal na kasulatan. Ito ay ating sandata sa ating buhay, kaya tayo po ay lumakad na kasama si Kristo. Na ating pong ibahagi ang salita ng Diyos sa ating mga nakakasalamuha. Mapalad po tayo dahil tayo may pinag-aaralan na ganito. Nakikita natin na pag na-i-apply mo to sa ating sarili at nahibahagi mo sa ating kapwa, makakapagbigay ito ng inspirasyon sa mga taong nanghihina. Ito ay kalakasan natin dahil ito ay ating diary sa ating buhay. Ang banal na kasulatan, ito ay magiging matagumpay sa bawat isa. Kung tayo lamang po ay magpapaturo sa ating Panginoon, hindi po tayo mawawaglit sa kaligtasan. Magkaroon po tayo ng maalam na relasyon. Makikita nyo po sa dinami-dami ng mga karanasan pagsubok kapag ikaw ay nagtitiwalat ng hahawakan sa ating Panginoon. Siya po yung tutulong sa atin. Yung Panginoon malapit na pong dumating sa mga oras na ito, kaya wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Nakikita na po natin ang mga kaganapan sa mundo. Naway tayo po ay maging maalab sa Kanya, tanggapin natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. Yung Panginoon handa siyang tumulong, ang tao lang sadyang makukulit at matitigas ang ulo. Dapat po tayo ay maging masunurin at maging tapat at mabuting katiwala sa Kanyang gawain na ipahayag sa buong mundo ang Kanyang banal na kasulatan, dahil ito po ay makakatulong at makakapagbigay inspirasyon sa mga taong nanghihina at mga may pinagdaraanan na kasakitan, kalungkutan, kagipitan, kung ano man po ang mga pinagdaraanan sa kanilang buhay. Ito ang tanging kasagutan. Kapag ikaw ay may problema, manalangin ka, buksan mo ang iyong banal na kasulatan na may guide ng banal na spirito, makikita mo ang kasagutan. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa ating puso't isipan. Ang Panginoon may pagpakumbabaan, may pagpapatawad, may pagmamahal sa ating isa't isa. Kung paano tayo minahal ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa ng higit pa sa ating sarili, dahil ang Panginoon nalimura, pinatay, binigay niya ang kanyang buhay, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pa kayang tao hindi magpapatawad sa isa't isa? Ang Panginoon nga nakuha niya ng patawarin ang bawat isa na tayo tinubos. Kaya tayo sa mga oras na ito, kung ano man ang mga pinagdaraanan natin, mga problema, kasakitan at kahirapan, ay mas lalo tayo magtiwalang lubos sa ating Panginoon, dahil siya lamang makakatulong sa atin. Kung sa tao mabibigo ka, pero sa Diyos lagi kang panalo at may pagtatagumpay. Manghawakan, manampalataya, manalangin sa araw-araw na buhay. Ang kaligtasan ay tanging sa piling lang ng Panginoon, kaya tayo po'y mas lalong lumapit sa Kanya sa mga panahong ito. Huwag na po tayong magbaliwala, kung hindi bagkos magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen, Sister Imelda. Okay, thank you. Okay, Sister Marical, sige po, go ahead.
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Nais ko lang pong tamang-tama po yung nabasa kagabi namin sa family worship na kung saan ito po yung sa 2 Chronica chapter 18 na si Haring, isa sa mga hari ng Israel doon, si Haring Akab, na kung saan po napupuot po siya sa isang propeta na si Micaias kasi nga ayaw niya yung mga sinasabi, negative ba. So, yun po yung mga bagay na ganun mga kapatid ay pag tayo talaga totoo naman po na pagka negative yung sinasabi sa atin at nasasaktan tayo at totoo po yun, ay naiinis po tayo. Gusto natin yung mga message na pamper, na napupuri tayo, pero hindi po pala, maganda po pala yung mga ganun na nasasaktan ka, di magbago ka. Tapos ihalin tulad ko na rin po ito sa vessel na kung saan po tayo, akala po natin nasa safe vessel po tayo mga kapatid, hindi po natin pala alam na meron siyang butas na unti-unti na pala tayo malulubog. So ganun din po yung pagsubok sa ating buhay na akala ko, yun po sa aking buhay po, sa aking karanasan na akala ko okay lang na maayos na buo, tapos yung pala meron palang problemang malaki. So yun po yung mga ganun na hindi ka handa sa biglang papasok na problema sa mga sa ating buhay pananampalataya. So na ganun din po. At saka sa isang magulang din po bilang sa relasyon sa mga anak. Sa ating pong topic na to, napakadami pong ma-reflect na kung saan po mga kapatid ay tayo bilang magulang, kinukonsente natin yung ating mga anak. Akala ng mga anak naman natin, oh sige lang anak, okay lang yan. Yung pala, ang anak natin ay napapahamak na, hindi po natin alam na yung mga bagay na yun. So napakahirap po talaga. So mainam po yung sabihin natin yung totoo, kung anong problema, kausapin natin. Kaysa naman po ipamper natin para wag lang siyang magalit, para wag lang siyang magtampo, pero nasaan? Wala na pala, may problema na po pala. So ganun po yung isang paalala po na hindi lang mga positibong bagay, meron po sa ating pagsubok yung mga problema na yan. Gawin nating positibo para masolve po natin, hindi po natin mukmukin talaga. Pero kung yung mga bagay na negatibo na dapat nating itama, kailangan po pala talagang itama kasi po kung hindi ay talagang may mapapahamak po mga kapatid. Kaya sabi po dito, nabasa ko kaninang maaga po na pagising ko ay sabi sa Jeremias 33 verse 3, sabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. So maraming bagay po tayong hindi alam na pinapakita ng Panginoon, although mahirap sa proseso, pero meron siyang bagay na good outcome na para po sa ikabubuti natin. Kaya ang Biblia po talaga mga kapatid nagsasalita sa atin sa araw-araw. Atin lang pong bigyan ng time, pakinggan. So ito po yung naging sandalan ko na rin po at niyayakap ko kasi mahirap po talaga mga kapatid kapag walang Panginoon sa ating buhay. Madudurog tayo ng ating pong mga problema. Kaya salamat po sa Panginoon. Napakaganda po ng mga mensahe natin sa umagang ito. Ito lang po ay ating pong pagmuni-muniin at ito po'y makakatulong sa ating paghakbang patungo sa ating Panginoon kasama ng ating pamilya. God bless us all po. Amen. Amen and amen. Thank you, Sister Marical. Opo, ngayong umagang ito ay nakita natin ang kagandahan ng salita ng Diyos. Nakita natin ang kahalagahan nito sa ating pong mga buhay. At nawa ay ating pong itrato ito ayon sa nararapat. Okay, ang sabi po ni Ate Tessie Haluber, malaga po na ating iparating sa ating kapwa ang salita ng Diyos. Saliksikin ang banal na kasulatan, ngunit kung kanilang tanggihan ang Diyos ang kanilang tinanggihan. Tama po yun, mga minamahal ko, no? Kaya wag tayo pong manghinawa sapagkat yung ating pong pagpapahayag ng katotohanan, kapag yan po ay tinanggihan, actually hindi po tayong tinanggihan, yung pong salita ng Diyos at yung Diyos mismo. Ang sabi po dito, ang gusto natin ay sama-sama tayong maligtas. Baka sa huli tayo ay magsising ngunit huli na. Kaya habang tayo ay may pagkakataon ating tanggapin si Kristo, nating tagapagligtas at magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen, Ate Tessie. Ang sabi ni Sister Leonie Gregorio Evangelista, amen.
At kasama na natin si Sister Carby Velasco Rojas at si Sister Arsenia Merioles. Sabi niya, good morning and happy morning devotional. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Ayan, thank you sa inyo pong mga pag-share. Ang oras po natin, time check, 6:30 in the morning. Maraming salamat sa ating pong mga pagdalo at maraming salamat sa ating pong pag-share. At bago tayo maputol, gusto ko po basahin ito pong mga nandito sa atin pong comment section. Okay, atin basahin po. Ang sabi po dito ni Ate Lita, okay, sabi niya ay, be a servant leader. A servant go for towel. He's working. But no servant go only for power. Alalahanin natin ang Diyos ay napalito upang maglingkod at di upang paglingkuran. Kaya bilang tagasunod, ganun din po sana tayo. Isa puso, isa gawa at hindi po sa ngawa. Sa anumang kaparaanan, paggamit po tayo sa Panginoon, it's give and take. Kapag may binigyan ka, ay magbigay ka rin. Ang sabi naman ni Ate Mary, napakabuti ng Panginoon sa pag-iingat sa aking anak. Nakawi siyang ligtas, kaunting sugat sa binti, bumaliktad ang trike, tumayo siya rin ang nagbalik, saka umuwi. Patanong ko agad sa kanya, nanalangin ka ba bago ka umalis? Paalala pa rin, opo, maayos ang sasakyan, kaunti lang damage. Praise the Lord, napakabuti ng Panginoon. Kaya manalangin tayo bago umalis, pasalamat pag uwi niya, at ituro ko ang mga apo ko ngayon pag malapit na kami sa bahay. Thank you po at nakauwi po safety. At sabi ni Sister Arsenia Merioles, sa katagalan natin panampalataya, pag-aaral at pakikinig ng banal na salita, ngunit sadyang matigas ang mga ulo ng tao, kahit paulit-ulit na pagsabihan o pagliwanagin ng mga banal na salita ay sadyang hindi pinapansin, hindi iniintindi, at hindi pinahahalagahan ang banal na salita ng Panginoon, kaya nagiging masama. Dapat talagang isa katuparan, tuparin ang kalooban. Tayo po ay manglulupaypay at manghihina sa panampalataya. Maging matatag tayo sa panampalataya nating isuko at ihayag ang salita ng Diyos ng Panginoon. Ayan. Amen and amen. Thank you so much. God bless everyone and miss pa mga kapatid. Bye-bye.